Nauna nang lumabas si Madison kaya hindi na lang yun pinansin ni Clara. Dahil baka nagbago lang talaga si Tyler. Nang makalabas na si Madison at Clara, ay mabilis na kinuwelyuhan ni Tyler si Ariel at malakas sa sinandal to sa pader. "What do you think you are doing, ha?" Galit na saad ni Tyler sa kanya. "Sir, wala naman po akong ginagawa. Ginawa ko lang po kung ano sinabi niyo sa akin. Ang alagaan si Ma'am Madison." Kalmado niyang saad, pero diniinan ni Tyler ang pagkakakwelyo niya kay Ariel. "Sinabi ko yun, pero hindi kasamang landin siya. What is that? Kailangan bang hawak mong kamay niya na lumabas ng opisina ko? Kung gawin mo yun, parang wala ako sa harapan niyo ah. Akala mo ba hindi ko narinig ang pinag-usapan niyo ni Madison nung huli akong tumawag? She's calling you babe." May di niyang saad. Napalunok si Ariel dahil kahit wala namang mali siya sa kanyang lahat ay iba pa rin ang dating nun sa boss niya. "Hindi mo sinabi sa kanya kung anong relasyon naming dalawa? Hinayaan mo ikaw ang pagkamalan niyang boyfriend niya?" Dagdag pang saad ni Tyler. Nanatili namang kalmado si Ariel. "Sir, hindi ko po sinabing tungkol sa relasyon yung dalawa dahil natatakot ako malaman niyang kasama mo si Ma'am Clara. Katulad na lang nangyayari ngayon. Paano kung pinakilala kita bilang asawa niya tapos malaman din niyang asawa mo si Ma'am Clara?" Hindi nakaimik si Tyler. Inis niya binitawan si Ariel saka siya tumalikod at sinuklay ang mga buhok niya gamit ang mga daliri niya. "Shit!" Inis na tinapon ni Tyler ang mga papeles na nasa ibabaw ng table niya. Umuwi siya ng Pilipinas na walang kasama pero hindi niya inaasahan na sumunod pala sa kanya si Clara. Wala siyang balak na dalhin sa Pilipinas si Clara pero wala siyang nagawa na sundan siya ni Clara. Ano sabi ng doktor sa kanya? Hanggang kailan siya walang maaalala? Tanong niya saka siya naupo sa swivel chair niya. Wala pong kasiguraduhan pero temporary lang naman po. Hindi ba't mas maganda kung wala muna siyang maalala? For what? Para masolo mo siya? You're enjoying her? Inisasad ni Tyler na hindi man lang tinatapos ang sasabihin ni Ariel. Hindi po sa ganun sir. Your wife is beautiful and attractive. Pero wala po akong balak na agawin siya sa inyo. Ang sinasabi ko po, hindi ba't mas maganda kung wala muna siyang maalala? Para kung ano man ang problema niyo kay Ma'am Clara, ay maayos niyo muna. Anas niya. Napaisip naman si Tyler pero hindi niya alam kung paano ba niya kakausapin si Clara kung hindi niya maalala tungkol sa nakaraan nilang dalawa kung may parte na hindi maalala ni Clara. I have to go sir. Pagpapaalam ni Ariel saka siya umalis. Nakita niya naman si Madison na naghihintay sa kanya sa labas kasama si Clara. What did he tell you? Tanong ni Clara. Kilala ni Clara si Ariel dahil matagal niya na itong sekretary. Tinanong niya lang naman po ma'am ang tungkol sa business. We have to go po. Aniya sa kanya hinila si Madison at umalis na. Pumasok naman si Clara sa office ni Tyler. Ganun ba talaga siya? Kailangan ba ganun kalapit kung may gusto siyang kausapin? Tanong ni Madison kay Ariel. Maintindihan mo rin kapag nakaalala ka na. Seryosong sagot ni Ariel. Sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kaming dalawa? Pangungulit ni Madison pero napailing din siya sa sarili niyang tanong. Paano kami magkakaroon ng relasyon kung may asawa na siya? Stupid me? Dagdag niya. Napahinto sa paglalakad si Ariel at tinarap si Madison. Paano mo nalaman na asawa niya si Ma'am Clara? Hindi ko ba dapat malaman? Pinalabas niya kaming dalawa kaya naghintay kami sa labas ng opisina at doon niya sinabi sa akin na asawa niya si Mr. Moya. She's beautiful. No wonder why pinakasalan siya ni Mr. Moya. Hindi na lang nagsalita si Ariel at muling hinila si Madison. Hinihilot naman ni Tyler ang sentido. May problema ba? Tanong ni Clara kay Tyler pero umiling lang si Tyler. Naninibago pa rin si Clara sa panlalamig ni Tyler sa kanya dahil nung hindi pa nangyayaring aksidente ay napakalambing niya. Let's have a date. I miss here. Kasi simula na magpakasal tayo tumira na sa US ay hindi na ako nakabalik dito. Pag-iiba ni Clara ng usapan nila para naman magbagong aura sa paligid nilang dalawa. I'm sorry Clara, but I need to do my work first. If you want to go anywhere, go on, but I can't go with you. Seryosong saad ni Tyler, sa kanya binuksan ang laptop niya at sinimulang basahin ng tambak ng mga papeles. Naupo si Clara sa upuan na nasa tabi ng table ni Tyler at tinitigan niya to. Clara, anas niya sa isipan niya sa sarili niyang pangalan. Mapait siyang ngumiti, hindi siya tinatawag ni Tyler sa pangalan niya dati. It's always love, pero ngayon buong pangalan niya nang tinatawag ni Tyler sa kanya. Okay, I understand. Can I stay here? Pagpapaalam ni Clara na ikinatango na lang ni Tyler. Sa tuwing hindi na princess treatment ang ginagawa sa kanya ni Tyler,
Para bang milyon-milyon na patalim ang sumasaksak sa dibdib niya. Tinis na lang ni Clara, hinayaan ni Tyler si Clara na manatili sa loob ng opisina niya. Kahit na alam niyang naboboring na to, lumabas naman si Tyler na hindi nagpapaalam kay Clara, kaya sinundan na lang ni Clara ng tingin si Tyler hanggang sa isarado ni Tyler ang pintuan. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clara. Iniintindi niya na lang si Tyler dahil baka talagang marami lang kailangan tapusin si Tyler sa naiwan niyang trabaho. Pinuntahan ni Tyler si Ariel. Palingalinga siya sa paligid niya at baka sakaling makita niya si Madison. Ariel. Tawag ni Tyler kay Ariel na makita niya to. Mabilis naman siyang nilingon ng sekretary niya. Bakit po sir? Tanong niya kaagad. Where's Madison? Anas naman ni Tyler dahil hindi siya mapakali. Isang buwan niyang hindi nakita si Madison at para bang hindi niya matanggap na hindi siya maalala ng babaeng pinakasalan niya. Kasama po ni Sir Jaime. What? Saan daw sila pupunta? May diin niyang tanong. Inalala naman ni Ariel kung ano ba yung paalam ni Madison sa kanya. Ang alam ko po sir, kakain sila sa Italian restaurant sa Taguig. Sagot niya, napakuyom ng kamao si Tyler at masamang tiningnan si Ariel. Bakit mo hinayaang sumama sa lalaking yun? Mahina niyang tanong pero may diin ang bawat salita niya. Ano po kasi sir, kung babawalan ko po siyang sumama sa mga kaibigan niya, tatadtarin niya lang po ako ng tanong kung bakit ko siya pinipigilan. Iniwan naman na ni Tyler si Ariel na wala man lang sinabi, kaya napakibit-balikat na lang si Ariel. Alam niyang nagsaselos na naman ang boss niya, pero wala siyang magawa dahil kasama niya ang asawa niya. Ipinaghila ni Jaime ng upuan si Madison na makarating sila sa Italian restaurant na napili nila para sa lunch nila. Inasikaso sila kaagad ng mga staff at binigay naman na nila kaagad ang order nila. We will serve it after 15 minutes, ma'am, sir. Nakangiting wika ng babaeng waitress na kinatango na lang ni Madison at Jaime. So, you can still remember? Tanong ni Jaime. Gumusto na naman si Madison dahil kahit na gaano niya maibalik ang mga alaala niya, hindi pa rin niya magawa. Wala pa rin. Kung wala pa rin akong maalala after 3 months, kailangan ko magpa-CT scan ulit dahil base sa resulta ko last week sa CT scan ko ay normal naman ang lahat. Siguro wag ko na lang muna masyadong isipin ang tungkol doon. Dahil baka kusa lang na bumalik ang mga alaala ko. Nanggaling na ba tayo dito before? Tanong niya dahil para bang pamilya sa kanya ang ambience ng paligid ng restaurant na pinuntahan nila. Ngayon pa lang tayo pumunta dito dahil ngayon ka lang naman pumayag na makapag-date sa akin. Natatawang saad ni Jaime na kinagulat ni Madison. Oh really? Are you serious? I don't think na gagawin ko yun sa'yo. You're handsome and kind. Para bang hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Jaime, kaya natatawa si Jaime sa kanya. I am telling you the truth, inaya kita na magbakasyon sa ibang bansa, but you decline it. Muntik pa masamit si Madison sa sarili niyang laway at pinanlakihan pa ng mata si Jaime. You're not serious, right? Tinanggihan ko yon? Hindi pa rin niya makapaniwalang tanong dahil para bang nagbibiro si Jaime sa kanya. You did. Napapailing na lang si Madison sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang dahilan niya para tanggihan si Jaime. Lumipas ang ilang minuto ay binigay na sa kanilang mga order nila at iniisip pa rin ni Madison ang dahilan niya kung bakit niya tinanggihan si Jaime. Sinabi ko sa'yo na wala kang gagastusin dahil it's on me, pero you still decline it. Dagdag pa ni Jaime kaya napapailing na lang si Madison sa sarili niya. Pagkakataon niya na yun na mamasyal sa ibang bansa nang walang ginagastos, pero tinanggihan pa rin niya. Nagsimula na silang dalawang kumain at maya-maya nagtatawanan na silang dalawa tungkol sa mga ginagawa ni Madison sa nakaraan tuwing taping nila. Saktong pagsubo ni Madison sa Italian spaghetti niya nang mapahinto siya na makita niya isang pamilya ng tao na nakatingin sa kanya at nakapwesto sila hindi kalayuan sa kanila. Napakunot ng noo si Madison dahil hindi siya pwedeng magkamali. Si Mr. Moyang nakikita niya ngayon na nakatingin sa kanya at seryoso mukha nito. Ang mga mata niyang tila ba nag-aalab na sa apoy. Tiningnan ni Madison ang hawak-hawak ni Tyler na kutsara at kaunti na lang ay mapuputol niya na yon sa sobrang higpit ng hawak niya. Napansin ni Madison ang kasama ni Tyler. Kasama niya ngayon ang asawa niya kaya iniwas na ni Madison ang paningin niya. Hindi niya alam kung bakit ganun siya tingnan ni Tyler. Binalik ni Madison ang atensyon niya kay Jaime at muli na naman silang nagtawanan na ikinakainis ni Tyler. Love, hindi mo ba gusto yung Italian spaghetti nila? Tanong ni Clara kay Tyler. You asked me out on a date, love, pero parang wala kang ganang kumain. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Clara. Iniwas ni Tyler ang tingin niya kay Madison at bahagyang bumuntong hininga
at nginitian si Clara. I'm okay. Let's just eat. Honestly kumain na pero para bang hindi niya malasahan ang kinakain niya dahil walang ibang tumatakbo sa isip niya kung hindi si Madison na masayang nakikipag-usap kay Jaime. Halata namang masaya at nag-e-enjoy si Madison kasamang co-artist niya pero hindi mapigilan ni Tyler ang hindi magalit at magselos. Mahigpit na naman niyang hinawakan ang kutsara niya na makita niyang masayang-masayang mukha ni Madison. Ang matatamis niya mga ngiti, ang mga mata niya naguhugis crescent moon sa tuwing umingiti siya. Kinagat ni Tyler ang pang-ibaba niyang labi para pigilan na sarili niyang lapitan si Madison. Ngayon nakilala ni Madison si Clara bilang asawa niya. Paniguradang magtataka si Madison sa kanya, lalo na kapag pinagbawalan niya ito makipagkita kay Jaime. Napadiretso ng upo si Tyler nang makita niyang tumayo si Madison at mukhang nagpaalam kay Jaime. Sinundan ni Tyler ng tingin si Madison at napansin niyang pupunta ito ng comfort room kaya tumayo rin muna siya. I need to pee. Pagpapaalam niya kay Clara na ikinatango naman ni Clara. Sinundan ni Tyler si Madison at naghintay siya sa labas ng comfort room ng mga babae. Nakasandal siya sa malamig na pader habang nakabulsa mga kamay niya. Kung wala lang tao sa paligid nila, kanina pa niya pinasok sa loob ng comfort room si Madison. Pagkalipas ng ilang minuto'y lumabas na si Madison. Mabilis siyang hinila ni Tyler palabas ng restaurant. Dumaan sila sa likod ng restaurant. Mr. Moya, what are you doing? Nagtatakang tanong ni Madison. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang bigla siyang sinandal ni Tyler sa pader at kinulong siya nito gamit ang mga kamay niyang nakalapat sa pader. Ano pong ginagawa niyo? Nalalaki mga mata niyang tanong. Nagtiim naman ang mga bagang ni Tyler at kitang-kita pa ni Madison ang pagtaas na matulis na Adam's apple ni Tyler. You, what are you doing here with that man? May di niyang tanong. Kaya nagsalubong mga kilay ni Madison. Bawal na ba siya makipagkita sa iba ngayon at ano naman ang pakialam ni Tyler doon? Am I not allowed to have a date with him? Tanong ni Madison. Napapikit na lang si Madison na akala niya isasampalin siya ni Tyler. Naramdaman niya na lang ang paghaplos ni Tyler sa pisngi niya kaya dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. A date, huh? You are not allowed to have a date with him or anyone, Madison. Pagbabawal niya kaya hilaw na natawa si Madison. Sa pagkakaalam niya wala naman silang relasyon ni Tyler para pagbawalan siya nito na makipagkita kahit kaninong lalaki. You're with your wife, Mr. Moya. Kapag sinabi ko bang huwag ka makipag-date sa kanya, susunod ka sa akin? Hindi ba't hindi? Kaya sino ka para pagbawalan ako na makipag-date sa mga lalaki? Inis niyang saad. Umigting ang panga ni Tyler. Paano ba siya maintindihan ni Madison kung wala siyang maalala kahit na ano? I can, if that is what you want. Nagulat si Madison sa mga salitang binitawan ni Tyler sa kanya. Seryoso ba siyang gagawin niya yon? Hindi siya makikipag-date sa asawa niya dahil lang sinabi ni Madison? Sumeryoso ng mukha ni Madison dahil para bang hindi nagbibiro si Tyler sa kanya. What is my relationship with you, Mr. Moya? Hindi naman siguro ako kabit, no? Para makipag-agawan sa asawa mo? Your wife is beautiful at kahit na wala akong maalala, alam ko sa sarili ko na hindi ako makikipagrelasyon sa may asawa na. Hindi dahil boss kita at ikaw ang nagpapasahod sa akin ay susundin na kita. Oo, artista lang ako. Pero hindi naman siguro ako ganun kababa para patulan ka. Lalo na't may asawa ka. Seryoso niyang saad. Nakatitig lang si Tyler sa mga magagandang mata ni Madison. Walang salitang hinalikan ni Tyler si Madison. Pinilit ni Madison na kumawala sa mga halik ni Tyler pero wala siyang lakas. Anas ni Madison, pilit na sinasaradang bibig niya para hindi siya mahalikan ni Tyler. Pero hindi siya nagtagumpay. Mariin ang halik ni Tyler sa kanya pero maingat siya para hindi niya masaktan ang labi ni Madison. Ouch! Daing ni Tyler nang kagatin siya ni Madison. Are you crazy? What kind of man are you are? Akala ko pa naman desente kang tao dahil kilalang kilala pero ano tong ginagawa mo habang kasama mong asawa mo? You're kissing another woman while your wife is waiting you inside. Galit na wika ni Madison. Pinunasan ni Tyler ang dugo sa labi niya sa kanya muling tiningnan si Madison na galit sa kanya. Don't come near me again, Mr. Moya. Kung gusto mong irespeto pa rin kita. Akmang aalis na sana si Madison na magsalita si Tyler. You will not understand me hanggat wala ka naalala. You want to know the reason why I am doing this? If you want to know what is my relationship with you, remember me first, Madison, and you will know everything. Hihintayin kita. Honest niya pagkatapos sabihin yun ni Tyler ay bumalik na sa loob si Madison. Napayuko na lang si Tyler at napabuntong hininga
Hindi niya mapigilan ang sarili niya pagdating kay Madison. Alam niyang nawala ng spark sa kanilang dalawa ni Clara, pero kahit na ganun ayaw pa rin niya masaktan si Clara, lalo na't may mga alaala niyang hindi niya maalala. Palingalinga si Clara sa paligid niya dahil kanina pa niya hinihintay si Tyler. Napatingin siya kay Madison na kagagaling ng comfort room dahil dun siya nanggaling. Sa lubong ang mga kilay ni Madison at hindi alam ni Clara kung ano bang nangyari kay Madison. Sinundan niya ng tingin si Madison at nakita niya may kasama to. Nakita niya nag-uusap silang dalawang kasama niya pero hindi niya yun marinig. Tumayo na silang dalawa at lumabas na ng restaurant. Nakita na rin ni Clara si Tyler pero napakunot siya ng noo dahil kung saan galing si Madison ay doon din galing si Tyler. Nagkataon lang bang nasa isang restaurant sila at nagkataon lang din bang nanggaling sila sa isang direksyon? Are you okay? Tanong ni Clara. Naupo na si Tyler at iniwas niya ang paningin niya kay Clara habang tinatago niya sugat niya sa labi pero nakita pa rin ni Clara yun. What happened to your lips? May nangyari ba sa CR? Kanina pa kita hinihintay. Hinawakan ni Clara ang labi ni Tyler pero umiwas si Tyler. I'm okay. Are you done eating? If you're done, let's go. Nagtataka naman si Clara. Pero kararating lang natin sa hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Aniya. Nawalan na ako ng ganang kumain. Maybe I'm still full. Gusto lang kitang ilabas dahil alam ko naboboring ka na. Nakangiting sad ni Tyler pero mga ngiti niyang para bang hindi mo maramdaman. Walang emosyon. Kinuha na ni Clara ang bag niya. Tapos naman na ako dahil kanina pa kita hinihintay. I know you're busy. Let's go? Masaya pa ring sad ni Clara kahit na nasasaktan na siya. Hindi naman yun napansin ni Tyler at nauna nang lumabas ng restaurant na para bang may hinahabol pa siya. Nakasunod lang si Clara sa kanya at nakatingin si Clara sa likod ni Tyler. Napakalaki na talaga ng pinagbago ni Tyler. Marami nagbago. Nawala ang malambing niya tinig kung kausapin siya ni Tyler ngayon para bang katulad na lang siya ng mga staff o empleyado ni Tyler. Samantala naman, salubong pa rin ang mga kilay ni Madison dahil sa ginawa ni Tyler sa kanya. Dapat pala sinampal niya si Tyler dahil hindi sapat ang pagkagat niya lang sa labi nito. Napahawak naman siya sa labi niya, hindi niya maintindihan dahil muntik siyang bumigay sa mga halik ni Tyler sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Madison, kaya napatingin sa kanya si Jaime. Are you okay? Tanong ni Jaime. Tanging tangulang naman ang sinagot ni Madison sa kanya. Naguguluhan si Jaime kung bakit biglang nag-iba ang mood ni Madison na manggaling siya ng comfort room. Hindi maalis sa isip ni Madison ang mga halik ni Tyler sa kanya. Bakit parang nagugustuhan niya rin ang halik ni Tyler sa kanya? Naipilig ni Madison ang ulo niya. Hindi yun maaari dahil may asawa na si Tyler. Kasama pa niya to kanina na kumakain. Paano to nagagawa ni Tyler sa asawa niya? Hindi ba siya natatakot na mahuli siya ng asawa niya na nakikipaghalikan sa ibang babae? Ano ba talagang relasyon nilang dalawa? Seryoso ba talaga si Tyler sa kanya? Napahawak na lang si Madison sa ulo niya. Nainis siya sa sarili niya dahil wala siyang maalala. Tama si Tyler, hindi niya maintindihan ang lahat kung wala siyang maaalala. Mabilis na kinabig ni Jaime ang sasakyan niya sa gilid at hinawakan sa kamay si Madison. Ayos ka lang ba? Masakit bang ulo mo? Nag-aalala niyang tanong. Naupo naman ng maayos si Madison at tinangat niyang ulo niya. Ayos lang ako, gusto ko na umuwi, saad niya. Pinagmasdan naman na muna siya ni Jaime dahil baka may nararamdaman si Madison sa katawan niya dahil sa aksidente. Don't worry, I'm okay. Naguguluhan lang ako. I just want to remember everything dahil hanggat wala akong maalala para bang may kulang sa pagkatao ko. Ani at naintindihan naman yun ni Jaime. Muli pinatakbo ni Jaime ang sasakyan niya at inihatid niya na si Madison sa kondo nito. Thank you for the food. I really enjoy your company. See you tomorrow. Bumaba na si Madison at kinawayan si Jaime bago siya pumasok sa loob ng building ng kondo niya. Mabagal lang ang bawat paghakbang niya dahil hanggang ngayon ay iniisip pa rin niyang nangyayari sa kanila ni Tyler sa restaurant. Bakit ba hindi yun maalis sa isip niya? Gusto niyang malaman kung ano ba talagang relasyon niya kay Tyler at bakit ganitong nararamdaman niya. Para bang nakikilala ng puso niya si Tyler pero hindi ito maalala ng isip niya. Pabagsak na naupo si Madison sa kama niya, binitawan lang din niyang bag niya sa sahig saka siya nahiga tinitigan ng kisame. Hinawakan niyang bandang puso niya dahil kanina pa yung nagwawala. Asawa niya si Clara at kung totoo ngang may relasyon kaming dalawa, paano kung nagawang sakta ng kapwa ko babae? Paano kung ako yung nasa posisyon niya? Usal niya sa isipan niya. Muli na naman siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bigla siyang naguluhan.
Isang beses lang siyang hinalikan ni Tyler pero apektado ng buong katawan niya, lalong-lalo ng puso niya. Isang buwan na simula nung nangyari ang aksidente pero hanggang ngayon wala pa ring maalala si Madison. Pagsapit ng dilim ay nagtimpla na lang ng gatas si Madison para dalawin siya kaagad na antok. Naupo siya malapit sa bintana niya kung saan kitang-kita niyang paligid sa labas. Umuulan pala. Anas niya dahil kitang-kita niyang pagbagsak ng mga tubig mula sa kalangitan. Sumimsino na siya ng gatas niya habang pinagmamasdan niya lang ang tubig ulan na bumabagsak sa glass window niya. Nakaramdam siya kaagad ng lamig kaya pinahinaan niya ang aircon niya. Nang humikab siya ay mabilis niyang inubos ang gatas niya. Nag-toothbrush na at nahiga sa kama. Nagbabaka sakaling makatulog kaagad dahil mabilis naman siyang makatulog. Kapag maulan ng panahon, ipinikit niya ng mga mata niya tumaasang makatulog kaagad. Pagkalipas ng ilang minuto ay minulat niya ng mga mata dahil para bang hindi na siya dinadalaw ng antok. Muli niya ipinikit ang mga mata niya hanggang sa lumipas ang kalahating oras pero gising na gising pa rin ang diwa niya. What is happening to me? Nainis niya ng saad. Bumaba siya ng kama niya at naupo siya sa sahig. Pinagkus sa mga paa niya, diniretsyong likod niya at magkalapat ang mga palad niya. Habang nakapikit siya, nagmistula siyang isang Buddha sa pwesto niya. Exhale, inhale. Anas niya sa sarili niya. Paulit-ulit siyang humingang malalim at sinusubukan makatulog kaagad. Nanatili siya sa ganung posisyon ng 20 minutes bago niya maisipang bumalik sa kama niya. Holy Grail! Sigaw ni Madison na makita niya isang bulto ng tao na nakatayo sa bukana ng pintuan niya. Tyler? Saad niya na makilala niya to. Mariing napapikit si Madison, kanina pa niya sinusubukang mawala sa isip niya si Tyler pero bakit nandito to ngayon? Anong klaseng pagpapahirap ba to? What are you doing here? Saka paano ka nakapasok dito? Are you stalker? Sunod-sunod yung tanong. Naglaro ka ba sa ulan? Bakit basang-basa ka? Tanong niya. Dahil basang-basa si Tyler. Hindi naman umimik si Tyler. Marila siya nakatingin kay Madison. I really miss you, Madison. Mababaliw ako kapag nakikita kitang kasama ng ibang lalaki. Shit! Galit niyang saad na kinagulat ni Madison. Naamoy ni Madison ng alak kay Tyler kaya napapairap na lang siya. Magiinom siya tapos dito siya dediretso at magwawala. Ano bang pakialam mo? May asawa ka at may sarili rin akong buhay. Kaya pwede ba wag mo akong pakialamanan? Inis niyang saad. Tumalikod si Madison saka siya naghanap ng damit na pwedeng isuot ni Tyler. Nagtataka siyang tiningnan ang laman ng closet niya dahil may damit na panlalaki doon. Hindi niya napapansin sa tuwing nagbibihis siya. Kailan pa siya nagkaroon ng damit na panlalaki sa mga gamit niya? Hindi ka ba nagtataka kung paano ako nakapasok sa loob ng kondo mo? This is my condo na ibinigay ko sa'yo. I know the passcode at hindi mo yun pinalitan until now. Open the closet in your left. Utos niya na ginawa naman ni Madison. Para bang hindi maproseso sa utak ni Madison ang nangyayari ngayon. Puro gamit na panlalaki ang laman ng binuksan niyang closet. Hindi niya binuksan lahat ng closet simula nang umuwi siya dito, kaya hindi niya napansin ang mga gamit na panlalaki sa kondo na tinutuluyan niya. Kung alam ni Tyler ang lahat ng gamit dito sa loob ng kondo niya at kung alam niyang passcode niya, posibleng nagsasabi siya ng totoo. Dahan-dahan ang hinarap ni Madison si Tyler. Naniniwala ka na ba sa akin? Daig ko pang tinutorture, Madison. Araw-araw ka laman ang isip ko. Gustong-gusto na kitang puntahan. Gusto na kitang makita. Mayakap at mahalikan ka. But I can't. Pinigilan kong sarili ko pero hindi ko na kaya. Why are you doing this to me? Para bang nasaktan si Madison na makita niyang pagbagsak ng mga luha sa mga mata ni Tyler. Hindi niya maalala ang lahat pero nasasaktan siya. Nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Tyler. Hindi maiwasan ni Madison na hindi rin maiyak. Ramdam niya pagmamahal ni Tyler sa kanya at para bang kilalang kilala siya ng puso niya. Nakayuko si Tyler at pinunasan niya mga luha niya. Kailanman hindi niya naisip na iiyakan niya ang isang babae. Kilala siyang matikas na lalaki, walang awa, palaging galit at masama ang ugali, but here he is crying in front of the woman he loved. Tyler, mahinang tawag ni Madison sa kanya, bumagsak na mga luha sa mga mata ni Madison. Hindi siya maalala ng isip niya pero ang puso niya, alam niya nakikilala niya si Tyler. Ginawa mo ba akong kabet? Why are you doing this to me? Hindi ko alam kung paano ko nagawang patulan ka kahit na alam ko may asawa ka na. Why, Tyler? Why? Umiiyak niyang sigaw. Nasasaktan siya kahit na wala siyang maalala pero hindi niya matanggap na kabit siya. Pumatol siya sa lalaking kasal na.
Nilapitan ni Tyler si Madison at sinilaman ito ng halik. Gustong manlaban ni Madison pero wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak. Gusto niyang pigilan si Tyler pero para bang hinahanap ng katawan niya si Tyler. Kumalas sa halik si Tyler at pinunasan niya mga luha ni Madison. Humihikbi na si Madison simula nang magising siya mula sa aksidente. Kanina niya lang nakita si Tyler pero napakalaki ng epekto nito sa kanya at para bang pinipiga ang puso niya sa sakit. I'm sorry. Mahinang wika ni Tyler. Magkadikit na mga noo nila. You're not the mistress, Madison. You are not. Remember me and I will tell you everything. Remember me first, please. Nakikiusap niyang saad kaya mas lalong naiyak si Madison. Para bang pinapahirapan siya ni Tyler. Paano siyang hindi naging kabit kung may asawa si Tyler at nakilala yun ni Madison? Hinalikan ni Tyler si Madison pero hindi nanlaban si Madison sa kanya, bagkus ay hinalikan siya pabalik ni Madison. Nalalasahan na nila pareho ang maalat na luha ni Madison pero hindi nila alintana yun hanggang sa lumalim ang mga halikan nilang dalawa. Wala nang ibang pumapasok sa isip ni Madison kung hindi si Tyler lang. Pumapayag ang katawan niya sa gustong gawin ni Tyler sa kanya. Naramdaman ni Madison ang paglapad ng likod niya sa malambot niyang kama habang patuloy siyang hinahalikan ni Tyler. Mabilis na inalis ni Tyler ang mga damit niya dahil mababasa niya si Madison. Sa kanya muling hinalikan si Madison. Ngayon lang nakita ni Madison si Tyler pero ang katawan niya ay kusang nagre-response sa galaw ni Tyler sa kanya. Muling lumanda sa mga luha ni Madison nang maalala niya ang asawa ni Tyler. Nasasaktan siya para rito pero hindi niya na rin mapigilan ang sarili niya. He wants Tyler. Her body's longing for this. Pinagsaluhan nilang dalawang gabing yon. Malamig sa paligid nila pero nag-aalab na apoy ang mga katawan nila. Kasabay ng malalakas na ungol ni Madison ay ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas. Hindi na nila napigilan ang mga nararamdaman nila. Hindi na inisip kung anong pwedeng mangyari kinabukasan o kung anong magiging consequences ng ginagawa nila. Hindi na rin makontrol ni Madison ang nararamdaman niya and she let herself para makipagtali kay Tyler. Kailan kaya matutuldukan ang mga agam-agam sa isip ni Madison? Dahil sa nangyari, mahanap kaya ni Madison sa puso niya si Tyler? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.